Bring Home Tatay Digong. Marami po naghahanap sa akin simula nung naganap nga yung pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Tuesday. Ang huling pagla-live ko po, matandaan ko, ay nung Tuesday. Nung ako ho ay nasa NAIA Terminal 3 at inaabangan yung paglabas sana sa tube ni Pangulong Duterte. Subalit napansin ko na rin na nakahanda na nga yung mga sasakyan doon sa tarmac, yung mga coasters at marami ng pulis na heavily armed at nakapalibot na doon sa malapit sa bababaan niya sa eroplanong kanyang sinakyan. At nung sinara na nga yung pintuan sa tube, ako ho'y dali-dali nang tumungo palabas nung terminal upang hanapin kung saan siya idadaan. And instantly, alam ko naman, napanood ho ninyo, ang bilis nag-ipon-ipon ng mga tao at nagkita-kita na rin kami ng mga ibang abogado roon. Si Attorney, dating Secretary Bebot Bello, nakasama ko roon. Andun din dumating si Attorney Israelito Bobet Torion. Nagkita rin kami ni Attorney Martin Delgra. So yun no ang ating inantabayanan at nakakalungkot. Today is the third day after his arrest. Nakita naman ho ninyo ang daming videos naglabasan, ang daming news clips, news reels. Nakita natin lahat na magaspang, marahas yung ginawang pag-aresto. Kita naman ho siguro ninyo yung amin pong ginagawa ni Atty. Torion na sinisikap naming mapapirmahan yung isang pahina ng affidavit ni Pangulong Duterte kay Pangulong Duterte habang siya ay nakadetine doon sa Villamor Air Base, yung sa Kalayaan Hall. Ayaw po kaming pahintulutan. Naintindihan naman natin yung sundalong naroon, yung nasa gate, yung isang tenyente. Pinapaliwanag niya, humihingi siya ng dispensa na uunawaan niya yung kahalagahan na mapapirma namin si Pangulong Duterte, pero kagaya ng disiplina ng sino mang sundalo, kahit siguro mali na inuutos, wala siyang magawa sapagkat siya'y tenyente lamang. At higit na mataas yung nag-uutos sa kanya, tayo po'y nakiusap na baka pwedeng ako na mismo makiusap doon sa kanyang hinihingaan ng pahintulot sa telepono. Subalit hindi rin pumayag yung kanyang kausap dahil ayaw ibigay yung telepono sa akin dahil makikiusap talaga ako at papaliwanag. Alam ko naman na alam nila kung ano yung kahalagahan ng dokumentong kinakailangang pirmahan at manotaryohan sa harapan ni Pangulong Duterte at sa harapan nung taong magnonotaryo. Dahil sa laki po ng kaganapan, pati po yung magnonotaryo na abogado ay nag-aalinlangan ho Ninenervyos siya na ayaw niyang pirmahan dahil sabi niya, handa akong tumulong para sa bayan, para sa katarungan at para mangibabaw ang batas. Subalit siyempre, normal lamang ho yun nagtatrabaho lang yung tao, nag-volunteer lang na magnotaryo, pero siyempre ayaw din naman niyang maipit yung kanyang lisensya at yung kanyang primary source of livelihood or income bilang abogado. Ayaw niyang isugali, siyempre siguro pamilyado yung tao. At naintindihan ho natin yun kay attorney. Hindi ko nabanggitin yung pangalan, baka ayaw niya magpabanggit. Maraming salamat at sa iyong voluntaryong pagtulong. You serve the people well during that time na nagboluntaryo ka magnotaryo ng dokumentong pipirmahan ni Pangulong Duterte. Naipit po talaga kami sa oras. Kung kami ay nabigyan ng access as early as 1 or 2 p.m., baka sakali ho ay napaigi yung pag-file. Although kanina nga ho ay na-interview ako sa programa ni Ted Filon at sinabi nga niya na na-deny yung application for TRO. Sabi ko yung pag-deny sa application for TRO, bagamat may naka-ready ng motion for reconsideration na hinanda ni Atty. Torion, who is also one of the local lawyers for the defense team of President Rodrigo Duterte, hindi po yun ang punto Yung punto ay hindi binigyan ng access yung notaryo publiko na abogado na siyang sanang magpapapirma.
doon sa dokumento na na-delay ng na-delay. Nakaalis po ang dokumento ng mga 3:40 in the afternoon, diyan po sa may Pasay area. Dahil po marami yun, 18 copies and all, at talagang makapal yung petisyon, kinakailangan po namin ng 3 staff, 3 riders. Hindi na po kami gumamit ng sasakyan dahil hindi lalo aabot 4:30 po yung cut-off doon sa pag-file sa Korte Suprema. So dali-dali, sa awa ng dakilang lumikha, umabot naman Subalit yun nga, ay hindi na pagbigyan yung hinihinging TRO. Ang hina-highlight po natin dito, he was denied access to his lawyers. Sinasabi na meron daw abogado doon, si former ES Bingbong Medaldea, nandun din si Attorney Martin Delgra. Tama po yun. Pero hindi rin sila makagalaw sa loob Dahil nga pag lumabas sila, hindi na sila papapasukin. Tama namang hindi nila iiwan si Pangulong Duterte dahil walang kasiguruhan. Ano bang gagawin ng mga ito? And let me just reiterate yung amin po na pag-usapan kanina sa programa ni Ginoong Ted Filon at ni DJ Chacha. Wala po yung sinasabing nabigyan ng special treatment at special nga daw yung treatment na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil siya ay nandoon sa isang malaking lugar, maluwag, air-conditioned, diyan po sa Villamor Air Base, yung Kalayaan Hall yata kung tawagin yan, hindi niya po hiningi yun. Doon po siya dinala. From the lounge po ng VIP lounge po ng Terminal 3, doon na siya diniretso. Hindi po niya hiniling yun. Isang bagay lang ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siniserve na yung sinasabing pag-aresto sa kanya. Ang sinabi niya, since dati siyang prosecutor at abogado, marunong ito sa batas, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Dalhin ninyo ako sa korte. Hindi niya sinabing dalhin ninyo ako sa isang air-conditioned lounge at sasabihin pa later on na special treatment ang naibigay sa kanya o nailatag sa kanyang pag-aresto. Hindi po niya hiningi iyon. And I'm saying this just to create the misimpression that to cover na maraming paglabag sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang arestadong tao. Ang hiningi lamang niya, yun nga dalhin siya sa isang korte. Sapagkat ang sinasabi, inaaresto siya under the strength of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Ngayon, sinasabi na ang dami ng mga academics, ang daming mga scholars, ang daming magagaling na abogado, ang daming marunong na maaalam sa batas na nagsasabi 2 things. Nung tayo ay nag-withdraw diyan sa pagiging bahagi ng ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Marami rin naman nagsasabi, hindi. May cut-off yan. Lahat ng mga kaganapan na nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC, saklaw yan at may visa pa. Alam mo ninyo, nananatili ang legal theory ng legal defense team ni Pangulong Duterte na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Unang-una, magkakaroon lamang ng jurisdiction ng ICC kung hindi na po natin kaya ipatupad yung mga umiiral na batas sa ating bansa. Hindi na po natin kakailanganin ng ICC sapagkat bukas po ang lahat ng baitang ng korte, magmula sa MTC, magmula sa RTC, patungo yan sa Court of Appeals. Nandyan ang Sandigan Bayan, nandyan ang Court of Tax Appeals kung may kinalaman sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng buwis ang inyong hinaharap na kaso. Nandyan din ang Sandigan Bayan kung ikaw ay isang government official or employee. At higit sa lahat, nandyan po ang Korte Suprema Doon nga kami palagi ang tumatakbo pag may mga malalaking kaso na dapat ay desisyonan o i-interpret ng Korte Suprema yung tamang aplikasyon ng batas. Kagaya po nung sinampa na petition for certiorari and prohibition. So nasaan? Walang puwang ang ICC. Kung sasabihin naman po na kulang pa sa investigation, bukas po lahat ng ating law enforcement body na nagmeroong karapatan at kapangyarihang gumawa ng investigation. Kagaya po nung CIDG ng Philippine National Police.
At bukod po sa CIDG, meron po sila hanggang sa level ng stasyon ng pulis, whether station 1, 2, 3, 4, 5, meron pong police station investigation unit or police station investigation division. Meron pong mga investigation yan. Bukas po sila. At ganun din, ay hindi naman nararapat na basta-basta natin papasukin yung isang banyagan jurisdiction nang hindi malinaw. On the strength of what authority are they encroaching on our judicial process, on our criminal process? Yan o yung posisyong matagal na ng Duterte Legal Defense Team. Hindi o dahil siya ay umiiwas sa kung ano man pong ibinibintang sa kanya, makailang ulit na rin pong sinabi ni Pangulong Duterte, handa siyang harapin ang anumang ikakaso sa kanya. Ito may sibil o kriminal, pero dito sa ating mga local courts. Because also him being a lawyer, him being a former president, and most importantly, him being a Filipino, dapat dito siya litisin sa ating bansa sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. So ayan mga kababayan, muli po tayong magre-react dito po sa video ni Attorney Vic Rodriguez. Patungkol po ito dun sa nangyaring pag-aresto po kay former President Duterte. At ito nga po yung pagkukwento po ni Attorney Vic Rodriguez kung saan ibinahagi niya po yung naging karanasan niya nung panahon o yung araw ng pagdakip kay dating Pangulong Duterte. So maging si Attorney Vic Rodriguez ay hindi po sang-ayon dun sa naging hakbang kung saan isinuko po si Pangulong Duterte sa banyaga. Dapat idinaan muna siya dito sa sariling paglilitis ng ating bansa at kung siguro sapat at may batayan talaga, maaari namang makipag-coordinate si Pangulong Duterte kung talagang may sapat na basehan, no? At ayan naman po ay hindi tinatakasan o tinatalikuran ni Pangulong Duterte. Sa makatuwid, siya nga po ay open, no, na magpalitis. Ngunit dito dapat sa sarili niyang bansa at kapwa niya Pilipino ang dapat dumiti sa kanya. 'Di ba? Kasi itong bansang Pilipinas naman ay gumagana naman po yung justice system natin at gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, para namang nakaka-insulto ito para sa ating bansa at sa ating soberanya na tila pagka napakinggan o napanood to ng ibang bansa, para na lamang tuod o ano bang tawag sa ganyan, yung parang walang sariling pagpapasya yung ating bansa kung saan gumagana naman ang ating justice system. So, hindi naman tayo abogado mga kababayan para tayo ay magsalita ng mas malalim pa dito, pero napakalinaw o napakadaling intindihin na dapat dumaan muna ito sa tinatawag na due process. At ayan, gaya nga po ng sinasabi ng marami na hindi nga daw po dumaan sa due process itong pagdakip kaya dating Pangulong Duterte. So kung mapapansin nyo at mapapanood nyo sa mga naglabasang mga video patungkol dun sa pagdakip ni Tatay Digong ay naging marahas yung ilang mga tagpo doon, no? Yung kita nyo naman yung abogado na halos hilain na, no? Although bumaba naman yung tension doon, nagkaayos naman, pero mapapansin nyo talaga yung parang iba yung dating sa mata ng mga ordinaryong Pilipino. Kung mapapanood po ninyo yun, siguro iisa lang yung maiisip nyo na grabe, ganun yung masasabi ninyo. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating komento patungkol dito sa live video ni Attorney Vic Rodriguez. Ngunit panoorin nyo pa rin yung buong kwento o buong pagpapahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Huwag nyo din pong kalimutang i-follow at i-like ang kanyang mga videos para lagi kayong updated para sa mga napapanahong issue ng ating bansa. At sa darating po na Mayo, huwag po natin kalimutan na suportahan po si Attorney Vic Rodriguez at ang kanyang mga kasamaan sa PDP laban na tumatakbo po sa ilalim po yan
ni dating Pangulong Duterte. So, number 56 po yan sa balota, Attorney Vic Rodriguez, dahil posible po ang pagbabago. Muli maraming salamat sa inyo. Comment nyo dyan sa baba yung inyong mga komento tungkol dito sa napakinggan yung short clip na nakuha natin dito sa live ni Attorney Vic Rodriguez at ating talakayin yan sa comment section. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.